Ayun na nga, so mawawalan na ako ng trabaho next year, March 31, 2026. Okay, so shinare ko siya sa Facebook at saka shinare ko din siya sa TikTok. Pero ayun nga, madaming taka. Parang bakit ako mawawalan ng trabaho? Hindi ba PR citizen naman ako? Ano bang issue dito? So, ayun. Hindi kasi, hindi naman porket, alam mo yon PR citizen ka, secured ang work mo eh. Alam mo yon. So, sa akin, talagang nagkataon na matatapos na yung program namin. Kontrata ako. Okay? So, alam mo naman nyo naman na ang work ko kasi, di ba, NGO ako. Tapos ang nagbibigay ng funding is gobyerno ng Canada. So, yun. Kasi hindi naman lahat ng binibigay na funding or ano, forever yan. Hindi naman ganun yun eh. Minsan, may mga pagkakataon na katulad ko, kailangan na magtapos yung program. So, nagkataon na sa amin, ayun na, March 31, 2026, ang last day of work ko. So, yun na nga. Kaya sa akin ngayon, naghahanap na ako ng ibang trabaho. Of course, sa akin naman kasi kahit saan eh. Kahit saan ako pwedeng magtrabaho. Pwede ako magtrabaho saan? Alberta, BC, dito pa rin sa BC, or saan ba? Kahit saan. SK, Manitoba. Kung nasaan yung trabaho, nandun ako. Siyempre, di ba? Yun naman yung ano ko eh. Hindi naman ako mag-work ng anong tawag dito. Ibig ko sabihin, siyempre kung nasaan yung trabaho, siyempre, di ba? Kasi kung wala kang trabaho, wala kang pera. Yun naman yung ano dun eh. Kailangan mo talaga trabaho. Yun lang naman yung ano dun. Pero kasi ako naman dito, hindi ko inaasahan na mag-e-end yung program namin. Kasi before, it was really, really strong. Very, very strong talaga. And 3 years na ako dito sa work na to. So, yun. Nagulat lang din kami. Hindi lang naman ako yung nagulat. Lahat kami nagulat. As in, literal na lahat kami talaga nagulat doon na mawawalan ng trabaho. But, alam mo yun, ganun talaga. Ganun talaga na mawawalan ka ng trabaho. Hindi naman, again, wala namang panghabang buhay eh. 'Di ba? Wala namang forever eh. Kahit na trabaho, minsan nagtatapos. May mga iba nga dyan, parang 10, 20, 30 years na sa trabaho, tas biglang, 'di ba, mawawala, magsasara yung kumpanya, ganito, ganyan. Talagang ganun. Wala naman tayong magagawa doon. So, sa akin ngayon, isip-isip lang ng paraan kung anong pwedeng gawin. Saan pwedeng kumita, anong pwedeng ano. So, as of now ngayon, meron pa akong 3 buwan, 4 na buwan. Meron pa akong 4.5 months para anuhin kung ano yung mga pwede kong gawin. Pero right now, naghahanap ako ng trabaho sa Alberta. Yun yung pinaka inaano ko talaga, trabaho sa Alberta. Alam niyo naman dito sa BC din naman kung gaano ka mahal yung mga bahay dito, ganito, ganyan. Pero kung anuhin mo, kung saan merong trabaho, nakakalungkot lang kasi minsan, mahal ko tong trabaho ko eh. As in, sobrang mahal na mahal ko tong trabaho ko. Tagal ko na bago nag-upload dito sa YouTube. Matagal na bago ako nakapag-upload dito sa YouTube. May 1 taon na ba mahigit? Parang ganun eh. Yung tong video na ganito, tagal ko na talagang huli since last na nag-upload dito sa YouTube. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi first, stable naman tong work na to eh. Tapos wala na eh. Pero again, ganun talaga. Pero yun nga, again, hindi ako OFW ha. Kasi, ibig sabihin, akala ng iba kasi, madami nag-comment sa Facebook, TikTok, akala ko ba, ganito, ganyan, umuwi ka na ng Pilipinas, ganito, ganyan, uwi ka na. Yung iba naman, akasabi nila, nanloloko ko, na matatapos kontrata ko. Ganun talaga. Again, hindi naman lahat eh. Kasi itong work ko is contract ng gobyerno, government-funded contract. So, yun naman talaga kasi yung pinirmahan ko. Pero buti nga nakapag-advise sila ng matagal-tagal. Ibig ko sabihin, 5 months in advance bago nila sinabi na hindi na kami matutuloy. At least, makapag-ready man lang kami. 'Di ba? Pero ngayon, syempre ako, kinakabahan ako. Kinakabahan ako para sa pamilya ko. Kinakabahan din ako sa magiging kinabukasan ko. Kinakabahan ako kung anong pwede kong gawin. Kinakabahan ako sa nakukuha ng pera. Kasi hindi lang naman yun eh. As in, for the past
last 2 months, 3 months, medyo naging ano talaga, medyo naging nakakatakot. Kasi una is, yun nga yung sabi ko, no, yung na-share ko sa Facebook is nawalan na ako ng sponsorship. Yung major sponsor ko natapos na. And for 2 years, yun yung major sponsor ko and then biglang wala na. Hindi ko rin naman inaasahan na ganun din kabilis naman yung pagkawala ng major sponsor ko. Then ngayon naman yung trabaho ko. So talagang parang sa akin, parang feeling ko parang lahat gumuho eh. No? Kasi source of income ko eh. 'Di ba? Yun yung mga source of income ko sa vlogging naman, hindi naman ako ganun kumikita sa vlogging eh. Magkano lang naman yung kinikita ko dito. Extra 100, 200 a month. Pag ganun lang naman eh. So, it's more on talaga yung sponsor ko at saka yung work ko talaga. Yun yung 2 main source of income ko. Pero, ayun. Anak, buksan mo yung ilaw. Turn on the lights, please. Yan, thank you. Yung anak ko kulit eh. Ayan. Yung anak ko kulit eh. Ay, nako. Pero tignan natin kung anong mangyayari pa. Tignan natin kung anong mangyayari. Pero alam mo, I'm trying to keep positive. Trying to keep na positive ako. Pero of course, nasabi ng iba, madali lang naman maghanap ng trabaho, madali lang naman ganito, ganyan, etc., etc. Of course, hindi ko naman sinasabing, 'di ba? Of course ako, ang unang pipiliin ko or tatargeting kong work is kung ano talaga yung work ko, which is a newcomers mental health. Yun talaga yung work ko. Yun talaga yung primary, yun talaga yung pangunahin na pinag-aralan ko dito sa Canada and yun yung work ko for the past 6 years. And of course, kung pwede, yun yung uunahin kong trabaho. Crisis management, case management, mental health, newcomers, yan yung forte ko. Forte ko yan. So, of course, kung meron man, yun yung uunahin ko, tatargeting kong trabaho, di ba? Then, of course, kung wala talaga akong makuha, edi yung other ano naman. Pwede sales, ganito, ganyan, or kung wala pa rin talaga, kung ano yung meron para mag-survive kami. Di ba? Pero kasi alam nyo naman yung cost of living ngayon dito eh. Alam niyo naman na sobrang taas ng cost of living, ganito, ganyan. So, of course, hindi siya basta-basta, hindi siya madali. Alam mo yon. Pero of course, kasi sa social media kasi daming sinasabi, ganito, ganyan, arte-arte mo, ganito, ganyan. Again, hindi yun. Kanya-kanya tayo ng buhay. Iba-iba tayo ng buhay, iba-iba tayo ng mga nangyari sa buhay, iba-iba tayo ng ganito, ganyan. Yung madali sa'yo, hindi ibig sabihin madali din sa iba. Yung mga tipong ganun, di ba? Basta mga ganung mga bagay. Pero of course, gagawin ko naman kung ano yung mga dapat kong maano. Pero ngayon, of course, since yung last sponsor ko na wala na, talagang sobrang baba ng expenses namin. Ngayon, trying kami na mag-keep up. Tas yung minsan dumudukot na kami sa savings namin. Kasi nga hindi na talaga kaya, hindi na talaga ano. Kasi nga laking kawalan talaga ng major sponsor namin. And hindi rin naman ako nakagawa ng paraan para kasi dapat yan may plan A, plan B ka kung sakaling mawala yung sponsor mo, kung sakaling mawala yung ano mo. Ako, hindi ko lang talaga inasahan. Sa sobrang busy ko din talaga sa work ko. And alam niyo naman kasi kung gaano ako ka-busy talaga doon sa trabaho eh. As in, sobrang busy. Diba may mga times na hindi ko kayang mag-upload ng ganito katagal, ganito kadami, etc., etc. Talagang minsan, may mga times na mag-upload lang ako kung kailan lang ako hindi busy. Alam mo yon, minsan Monday to Friday hindi ako mag-upload, ganito, ganyan. Kasi talagang busy eh. Talagang sobrang busy na tong work na to. Pero very, very fulfilling talaga. So, wala. Hindi ako nakagawa din ng paraan talaga. Kasi sometimes I do work, 10, 12 hours a day. Sometimes even with Saturday, sometimes even with Sunday. Talagang ano. Pero kasi hindi ibig sabihin nun, madami akong overtime. Fixed salary kami ha. Tandaan nyo, fix ang sahod namin. Wala kaming OT na bayad. Yung OT na bayad namin is bakasyon. Ibig sabihin, kunyari, nag-OT ka ng 2 oras ngayon, bukas pa pwede kang hindi pumasok ng 2 hours. Di ba? Yun yung bayad. Yun yung bayad ng OT namin. So, ganun-ganun, hindi pera kasi nga fixed salary kami. 'Di ba? Kasi nga funded kami. So,
Tingnan natin. Ngayon naman may mga nag-offer ng help. Meron sa North Van, Downtown Vancouver. But again, doon na dito sa Vancouver, doon yung mga ang problema ko lang of course is kapag ka doon kasi aalis kami dito sa Langley. And alam niyo naman dito sa Langley kasi ang layo nito, 45 kilometers kami away from downtown Vancouver, approximately 45 kilometers. And then ano pa yung North Van, 'di ba? Susunod niyan is kapag ka rush hour from dito sa Langley until downtown Vancouver, minsan umaabot ng 2 oras one way. One way yun ha. And then kapag uuwi ka during rush hour din, umaabot ka din ng almost 2 hours. So, parang ang mangyayari niyan, 3 to 4 hours a day, mapupunta lang sa biyahe. Yun din yung inaalala ko, yun din yung pinoproblema ko. Problemado ako tungkol doon. But again, trabaho talaga di ba? Pero kasi ang isa din namin kapag lumipat kami doon, yung apartment yung magiging problema. Kasi etong apartment namin na binabayaran namin dito, 2,325 plus kuryente, insurance, ganyan. So yun yung binabayaran namin, 2,325. Kapag lumipat ako ng downtown Vancouver, yung 2,325 na yun, for sure magiging mas mahal pa. Mahal na mahal pa. And katulad nga nung etong 2,325 na to, honestly, mura na to eh. Mura pa to ha. Alam ko mura to. Kung i-compare mo sa mga bagong gawang apartment, yung other apartments, etc. Meron naman, makakakita ka mga mas mababa dito, but usually it's basement na. Mga 2-bedroom basement, usually ganun na. So, of course, inaano na rin namin talaga na nagiging option na rin namin talaga yon. Kasi kung talagang wala naman akong pera, ano magagawa ko, di ba? Pero kasi, alam mo, there's nothing wrong sa kung ano man kung saan ka titire. Di ba? Ang importante, komportable ka rin at saka yung anak mo. Kasi sa amin naman kasi, kaya kami lumipat sa ganito, kasi yung sa anak namin. Dati kasi katulad namin, nabanggit namin sa inyo, nakwento ko dati, di ba? Nakikita nyo naman dito sa video, nasa basement kami, yung bintana nasa taas, ganito, ganyan. And sumisilip lang yung anak ko para makakita ng araw. Yun yung lalong-lalo na during winter times, talagang madilim na madilim. Kaya nga lumipat kami sa ganito para sa anak namin. Hindi naman para sa amin eh. Para sa anak namin. Kasi, na rin naman kasi, basta madami akong hindi ako comfortable i-share para sa pero priority namin talaga anak namin. Yun yung pinaka-priority namin talaga. So, basta ngayon, yun lang. Hanap-hanap lang ako ng trabaho. Sky, say hi. Say hi. Oo, diba? Oo, yung anak na. Hi! Hi. So, yan. So, ngayon, I'll try to upload na lang din dito sa YouTube. Parang naging diary no? Nagiging diary ko na rin tong YouTube na to eh. Kasi sa FB, hindi ka naman makapag-upload ng ganito kahaba eh. Masyadong so dito, at least dito, makapag-upload ka. Diba? Ayun. Oh, say bye-bye na. Bye. Bye!